Tumaas ulit yung level ng tubig dahil sa walang tigil na ulan na puno ho ng tubig yung mga bangka at naglubugan. Dahil sa pag high tide at biglang low tide ay may mga na-stuck na isda sa likod ng kubo. Kaya libre pa ng halian na ulit tayo at ang akin hong niluto ay spicy inihaw na tilapia. Hi mga katrops, magandang buhay! Paggising ko kinabukasan ay ganyan na lang agad kataas ang tubig. Medyo nawawala na nga ang tubig doon sa sitawan. Paggising ko kinabukasan biglang taas na agad ng tubig. Kala ko nga dire-diretso na ang paghugot niyan. At yung sa may gilid sa may kalabaw ay tataniman ko na sana iyan ng talbos saka ng upo. Ay buti na lang hindi ko na itanim. O hindi, yari na naman yung ating buto ng upo. Dahil walang tigil ang pagbuhos ng ulan, yung mga bangka namin din ay nagkalubugan na. Napuno na ako kasi siya ng tubig ulan. Biglang high tide tapos kinabukasan bigla naman low tide. Tapos may napansing isda si Tay doon sa likod ng kubo. May mga na-stuck daw hong tilapia gurami. Kaya nung napansin ni Tay, agad-agad akong tinawag para mahuli namin yung mga na-stuck ng mga isda. Yung biglang nag-high tide sabay low tide. Kaya agad-agad na akong pumunta diyan sa sitawan para mahuli yung ibang mga naiwang isda. Malalim kasi yung gitna niyan kasi yung mga lupa niyan ay naararo pa. Tanim kasi diyan dati ay sitaw. Kaya naarangan na ng lupa. Pagdating sa gitna ay malalim, sa gilid naman ay mababaw. Sabayan mo pang naharangan ng lupa sa mga kahoy. May mga gurami ako nakukuha mga katrops. Kaso lang lumulusot diyan sa aking panghuli. Kaya yung iba ay akin na lang hong kinakapa para naman mahuli natin. Ay kalikot ang tubig ngayon. Minsan susulong, minsan huhugot. Ang hugot pa naman ay napakatagal. Sobrang tagal mag-stay ngayon ng tubig. Ayan, late na kami nakapagtanim. At hindi pa nga nakakapagtanim. Dahil tumatagal ang tubig ay mag-iisip na naman ng maitatanim kung gulay o prutas. Pag mawawala ang tubig ngayon December ay baka sakaling kayanin pa iyan ng prutas. Ay pagka mga February na ay siguro baka gulay na lang ulit. Para ako nasa Bulacan na rin mga katropsi. Naranasan ko kasi dati mga pa doon sa palaisdaan. Dati nung nag-harvest doon. Pagkakatapos nila manghuli ng isda ay papapasukin na yung mga nangangapa. Ako'y nagpasok doon at nangangapa din ng mga sari-saring isda. May nakita pang ang pinsan ko na bulig. Sabi ko hindi yan bulig, dalag iyan. Hindi bulig daw. Di, sabi ko dalag. Ay masarap din ng alimango doon. Ay wag ka lang masisipit. Ewan lang kung sumarap pa. Yung ibang mga gurami na nai-stack diyan ay akin na ho siyang dinadala doon sa malalim para mas lumaki pa sila. Pag gantong amihan talaga naghangin na din sa amin ay talagang malakas po talaga yung hangin. Parang araw-araw ay bumabagyo. Yung tipong pag nagpunta ka din ay mapapapadpad ka sa lakas ng hangin sa piling ko. Ay biro lang Medyo masakit lang sa kamay kapain itong mga tilapia gawa ng sa tatalas ng mga palikpik niya. Pero okay lang ho yan kasi ikaw naman ho lagi yung aking pinipili. Ay biro lang Ito pa nga ang aking manok ay gusto na kaming unahan. Tinanong ko nga si Tay kung anong gusto ang luto diyan sa nahuli naming tilapia. Ang sabi niya ay gusto daw niyang iihaw yung 4 na piraso at ipipirito naman daw ho yung iba. Kaya si Tay na din ho yung naglinis. Pag nagtitilapia, pag nag-iihaw kami, talagang ganyan ginagawa namin pabaa. Lalo na't pag plop lang tilapia ang iyong nahuli, ang sarap huli yung iihaw na pabaa. Asin at kamalan sila ang katapat niyan ay talagang only rice na ang mangyayari sa iyong kain para sa iyong pananghalian. Ako'y nakapagluto noong nakaraan ng inihaw na tilapia. Ganyan din ho, pabaak. Pero babaguhin ho natin yung timplada natin diyan. Gagawin nating spicy na inihaw na tilapia. Kaya nagtimpla lang ako diyan ng siling ilbyo, saka kamalansi. Lalagyan ko po yan ng kaunting toyo at saka hulangis. Tapos sa akin na ho siyang isasalang sa pamalakasan kong pang-ihaw. Siyempre, ikaw lang sapat na. Ay, biro lang Yung isa ay medyo maliit kaya hindi na binaak ni Itay. Kaya bago ko siya baliktarin ay akin muna siyang pupunasan nung tinimpla natin kanina para maging spicy at malinamnam. Nakabaliktarin ko pa yan ng isa pagluto na ho yung harapan. Pagluto na yung harapan, lalagyan ko na ho yan ng panibagong sili para mas maging spicy yung ating inihaw na tilapia. At pagluto na ay kain na ho tayo mga katrops. Ang amin hong ulam ngayong pananghalian din ho sa kubo ay spicy inihaw na tilapia. Yung masarap nang hayong iyong ulam, mas papasarapin mo pa. Ay, ewan na lang talaga pag hindi tumaob
loob ang iyong kaldero, talagang mapapasipsip ka sa kanyang mga tinig. Sabayan mo pa na merong mainit na kaping itim. Solve na naman yung ating pananghalian. Masarap din pala mga katrops yung sinangag na bigas, yung gagawin mong kape. Ganyang maulan at yun ang iyong kape, talagang mapapadalawa, 3, 4, 5, 6 kang kape. Tapos magluluto ka ng champurado na merong tuyo. Ay, sadyang enjoy mo ang lamig at ulan. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!